Paano kung isang araw ay mapagtanto mong ang tahimik na baryong pinili mong tirahan ay hindi pala kanlungan, kundi isang bitag na naghihintay lamang na mahulog ka? Isipin ninyo, lumipat kayo sa isang liblib na lugar para magsimulang muli, malayo sa galit ng mundo, dala ang asawang nagdadalang tao. Akala ninyo ay ligtas na kayo? Pero hindi ninyo alam na ang bawat ngiti ng kapitbahay ay may lihim at ang bawat gabi ay may dalang panganib na mas matindi pa sa inyong tinakasan. Ito ang kwentong ibinahagi ng isa nating tagapakinig na hanggang ngayon ay nagpapasalamat na lamang dahil nakaligtas sila. Simulan na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Elias, 32 years old, dating manggagawa sa construction at kasalukuyang nakatira sa lungsod ng Lucena, Quezon. Matagal na po akong tagapakinig ng channel ninyo at ngayon ko lang napagdesisyonang ibahagi ang karanasang ito. Ilang taon na rin ang nakalipas, pero tuwing maalala ko ang nangyari sa baryo ng San Joaquin, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Year 2019 nang magdesisyon kaming mag-asawa ni Tanya na lisanin ang Tondo. Nagdadalang tao siya noon, mag-iisang buwan pa lamang nang malaman namin. Masugid na tutol ang mga magulang niya sa relasyon namin. Ang tingin nila sa akin ay walang patutunguhan at hindi raw ako karapat-dapat sa anak nilang may pinag-aralan. Araw-araw na lang nasumbat at sigawan ang sumasalubong sa amin, kaya naisip naming lumayo ng tuluyan. Isang dating katrabaho ang nagrekomenda ng isang liblib na baryo sa Mauban, Quezon, ang Barangay San Joaquin. Sabi niya, tahimik daw doon, malayo sa kabihasnan, at may mga murang bahay na pwedeng upahan. Sakto para sa mag-asawang gustong magsimulang muli. Nang makarating kami roon, parang nga sinagot ng langit ang dasal namin. Ang San Joaquin ay nasa paanan ng Sierra Madre, napapalibutan ng matataas na puno at malalawak na taniman ng niyog. Walang cellular signal, walang masyadong sasakyan, at sa unang tingin, parang postcard ng isang payapang probinsya. Ang mga tao ay malumanay, laging nakangiti, at agad kaming binati nang maglapag kami ng mga gamit sa isang maliit na bahay na gawa sa semento at kahoy sa dulo ng kalsada. Kumusta po? Bago kayong mag-asawa, no? Bungad ng isang matandang lalaki na nakasandal sa puno ng akasya. Si Dante ang pangalan niya. Siya ang itinuturing na punong barangay sa lugar, bagamat walang formal na eleksyon doon. Maputi na ang kanyang buhok, ngunit matalim ang kanyang mga mata at parang may kung anong liwanag sa likod ng ngiti niya na hindi ko mawari. Opo, si Elias at Tanya po. Pakilala ko. Mabuti naman, kailangan natin ng mas maraming tao dito. Mag-iingat lang kayo sa gabi, malayo-layo ang kapitbahay. Tumawa siya ng bahagya, pero may kakaibang tono ito na nagparamdam sa akin ng bahagyang kilabot. Isinawalang bahala ko na lamang ito. Unang linggo, parang nasa langit kami. Maraming nagdadala ng pagkain, sariwang gulay, prutas, at kahit karne ng baboy ramo. Lahat sila ay interesado kay Tanya at halos araw-araw ay kinakamusta ang kanyang pagbubuntis. Kailan ang due date mo, Iha? Tanong ni Aling Tinding, isang matandang babae na may mahabang uban. Malapit na yan, ano?
Alagaan mong mabuti. Kinikilabutan ako sa paraan ng pagtitig nila sa tiyan ng asawa ko. Pero inisip ko na sadyang mahilig lang talaga sa bata ang mga tao sa probinsya. Pero noong ikalawang linggo, may mga bagay na unti-unting naging kakaiba. Tuwing alas 7 ng gabi, napapansin kong wala ng tao sa kalsada. Lahat ng bahay ay nakasara ang mga bintana at wala kang maririnig kundi ang mga kuliglig at huni ng ibon. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa bintana at nasaksihan ko ang isang matandang lalaki na naglalakad palayo sa kakahuyan, bitbit ang isang sako na pumapatak ng maitim na likido. Kinabukasan, nalaman nesting may bagong patay sa baryo. Isang sanggol daw na namatay sa sakit. Nagluksa ang komunidad, pero walang lamay, walang burol, at kinaumagahan ay parang walang nangyari. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Isang hating gabi, narinig ko ang pinakaunang harmonika. Isang mabagal at malungkot na himig na nagmumula sa dulo ng baryo, tila ba galing sa kagubatan. Nagisimula si Tanya. Ano yun, Elias? Bulong niya. Wala. Matulog ka na. Sagot ko, pero nanginginig ang boses ko. Ang tono ng harmonika ay paulit-ulit. Animoy tumatawag ng pangalan. Biglang tumahol ang aso namin na si Bantay. At pagkuway, bigla itong tumahimik. Tuluyan ang hindi na muling tumahol kailanman. Kinabukasan, natagpuan ko ang katawan ni Bantay sa ilalim ng kawayanan. Wala itong dugo at parang tinuyo ang laman. Doon na nagsimulang lumala ang lahat. Ikatlong linggo, nang mapansin kong nawawala ang ibang mga gamit namin. Isang lumang rosaryo ni Tanya at isang bote ng holy water na dala namin mula sa Quiapo. May mga bakas din ng putik sa sahig tuwing umaga, pero wala namang siwang ang pinto. At tuwing gabi, tila may nagmamasid sa amin mula sa labas. Naririnig ko ang mahinang paghinga sa may bintana, pero paglingon ko ay wala namang tao. Minsan, napabalikwas ako nang marinig ang malinaw na bulong sa labas ng dingding. Lalabas na yan. Sinalunitan niya ang tiyan niya at umiyak ng tahimik. Isang araw, nagpasiya akong maglakad papunta sa dulong bahagi ng baryo, doon sa may lumang kapilya ng San Joaquin. Doon ko nakilala si Mang Isko, isang bulag na matanda na nag-iisang nakatira sa tabi ng abandonadong sementeryo. Umiinom siya ng tuba nang maramdaman ang presensya ko. Alam kong may katanungan ka, iho. Aniya. At alam kong narinig mo na ang harmonika. Nangilabot ang buhok ko sa batok. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang San Joaquin ay hindi baryo ng mga tao. Ito ay pugad ng mga aswang at ang pinuno nila ay si Dante. Bulong niya. Lahat ng nandito, mula sa matatanda hanggang sa kabataan, ay lahi nila. Tuwing may bago silang nakikitang nagdadalang tao, naghihintay lamang sila ng tamang oras. Ang anak mo, iho, itinuturing nilang isang salo-salo. Nangatog ang aking mga tuhod. Paano kayo nakaligtas, Mang Isko? Nakangiti siyang naglabas ng isang maliit na supot ng asin at dinikdik na luya. Bulagin man ako, alam ko ang amoy nila. At mayroon akong pananggalang.
Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo. Makinig ka. Ang mga aswang ay malalakas sa dilim, ngunit mahina sa araw at sa ilang bagay na ituturo ko sa iyo. Kapag narinig mo ang harmonika ni Dante, ibig sabihin ay nagpapatawag na sila ng pag-atake. Tinuruan niya akong gumawa ng solusyon ng asin, dinurog na bawang at sariwang dahon ng lagundi. Ibinabad sa pinagpalang langis mula sa lumang simbahan ng Mauban. Pahiran mo ang mga bintana, pinto at ang katawan mo kapag sumapit ang gabi. At ang pinakamahalaga, wag na wag mong hahayaang mga naksitanya sa loob ng baryo. Kapag nakita nila ang dugo ng panganganak, wala nang makakapigil sa kanila. Kinagabihan, sinabi ko kay Tanya ang lahat. Umiiyak siya, pero matatag ang kanyang loob. Kailan tayo aalis? Tanong niya. Sa lalong madaling panahon. Sagot ko. Ngunit alam kong binabantayan na nila kami. Makalipas ang 2 gabi, nagsimula siyang makaramdam ng pananakit ng puson. 11:00 ng gabi, umalingaw-ngaw ang harmonika, ngunit hindi na ito mabagal at malungkot, kundi mabilis at galit, tila isang hudyat ng digmaan. Nagdilim ang paligid, kahit ang mga bituin ay nagtago sa ulap. Naglagay ako ng asin sa lahat ng pasukan. Siniguro kong nakasara ang mga bintana at hinawakan ko ang itak na binasbasan ni Mang Isko. Si Tanya naman ay nakahiga sa kama, naghihirap sa panganganak. Maya-maya, narinig namin ang mga yapak. Hindi lang 1 o 2, kundi parang isang kawan. May kumakaluskos sa bubong at kumakayod sa dingding. At saka ko nakita ang unang aswang. Isang nilalang na may mahahabang paa, nanlilisik ang pulang mata at nakabukang bibig na puno ng matatalas na ngipin. Dumamba ito sa bintana, ngunit nang madikit ang kamay nito sa asin ay sumirit ito na parang mantika sa aho at tumangis ng nakakabingi. Mabilis na sumunod ang pangalawa, pangatlo, sumisigaw, nag-iingay, at pilit na winawasak ang pinto. Hinampas ko ng itak ang isa na pumasok sa siwang ng bubong. Tumalsik ang maitim na likido at bumagsak ang nilalang sa sahig habang nangingisay. Narinig ko ang boses ni Dante sa labas. Ibigay ninyo ang bata at hindi na kayo masasaktan. Hindi ako papayag. Sigaw ko pabalik. Sa puntong iyon, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Nanganak na si Tanya, isang malusog na batang babae. Hawak ko ang itak sa isang kamay at ang espadang kahoy na may nakaukit na orasyon sa kabila. Sunod-sunod ang paglusob nila at sa bawat tama ng itak ay may bumabagsak na katawan. Pero habang tumatagal, napansin kong lalong dumadami sila. Tila ba ang bawat aswang na mamatay ay napapalitan ng bago mula sa kagubatan. Nang malapit na akong manghina, may biglang liwanag na pumasok sa silid. Sumisikat na ang araw. Unti-unti ay humina ang mga atake. Ang mga aswang na naiwan ay nag-urong palayo. Nangingitim ang balat sa ilang silahis ng liwanag. Si Dante mismo ang huli kong natanaw. Nakatayo sa gitna ng kalsada, nanlilisik ang galit na titig sa akin habang hawak ang harmonika. Hindi ka patapos, Elias. Sigaw niya. Bawat pagbubuntis sa baryong ito ay akin.
babalik ang araw na yun. Agad naming nilisan ni Tanya ang San Joaquin. Dala ang sanggol at ilang gamit. Naglakad kami ng ilang oras patungo sa highway kung saan sinundo kami ng isang truck na nagkataong dumaan. Nakarating kami sa Lucena at mula noon, hindi na kami lumingon pa. Ngayon, malaki na ang bata. Nag-aaral, masayahin, at walang kaalam-alam sa nangyari. Pero gabi-gabi, lalo na kapag nag-iisa ako sa veranda, naririnig ko pa rin ang malayong himig ng harmonika. At noong minsang dumalaw ang misis ko sa palengke, iniwan ko ang bata sa bahay. Pagbalik ko, may maliit na dahon ng lagundi sa ilalim ng unan niya. Sariwang-sariwa, gayong wala namang tanim na ganito sa bakuran namin. Hindi ko alam kung babala ito o pagbati mula sa nakaraan, pero mula noon, hindi na ako mapakali. Ang San Joaquin ay tahimik na sa mapa, ngunit hanggang ngayon, nararamdaman kong hindi pa tapos ang lihim na iyon.